Critical pa rin ang kondisyon ng isang dalagitang taga Malabon na tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, arestado naman ang dalawang lalaki kabilang ang isang pulis dahil sa pagpapaputok ng baril noong bisperas ng bagong taon. Narito ang report. Critical pa rin ang kondisyon, unstable. As of now, no surgical plans yet. Lodge yung bullet right in the middle ng brain niya. May nakita ring blood, may tinamaan din na blood vessel. Pero sa ngayon, the surgery will be more of risk at harm sa patient. Yan ang lagay ng 15 taong gulang na si Emeline Villanueva ng tamaan ng bala ng baril sa ulo sa Malabon. Kritikal at kasalukuyang comatose ang dalaga habang sumasailalim sa medical decompression para magising sa coma. Based on the patient's current condition, medyo maliit yung chance of survival and improvement. Well, we appraise the family. Sinabi namin na hindi maganda yung condition, pero hopefully sana mag-improve. Bisperas noong bagong taon, masayang nanunood ng fireworks display ang biktima nang mangyari ang insidente. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na hindi stray bullet mula sa indiscriminate firing ang balang tumama sa ulo ng biktima. Isang lalaki umano na may galit sa kanyang kapitbahay ang namaril. Pero imbes ang target niya ang tamaan, si Villanueva ang napuruhan. Pinaghahanap ang suspect na wanted umano sa iba't ibang kaso. Sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, sugatan din ang 16 na taong gulang na si Leomar Mark Aquino matapos tamaan ng ligaw na bala sa balikat. Ayon sa tiyuhin ng biktima, nanonood lang daw ng fireworks display si Aquino kasamang iba pang kabataan sa lugar nang mangyari ang insidente. Agad siyang sinugod sa ospital at doon na pag-alamang bumaon na sa bahagi ng kilikili ng biktima ang bala. Nananawagan ang kaanak ng biktima sa mga may-ari ng baril na maging responsable sa paggamit ng kanilang mga baril. Arestado naman matapos umanong magpaputok ng baril noong bisperas ng taon si Rufino Galvez sa San Fernando City, La Union. Nahuli si Galvez nang isuplong ng isang concerned citizen ang insidente ng pamamaril. Na-recover sa suspect ang isang baril, 3 bala at isang basyo. Tumangging magbigay ng pahayag si Galvez. Isang pulis ang inaresto rin sa Tondo, Maynila matapos umanong magpaputok din ng baril. Bago niya, nakunan munang umiinom ng alak si PO1 Daniel Castillo habang naka-duty. Makikita pa sa video ang pagbunot niya ng baril at pagsayaw-sayaw nito. Ayon sa saksi, maghahating gabi ng ilang beses umanong nagpaputok ng baril si Castillo habang nasa impluensya ng alak. Hindi na ito nakunan ng CCTV. Yun, tumagay pa ng todo. Sumayaw pa nga dyan yun, sir. Sumasayaw siya. Tapos maya-maya, ikot doon, ikot. Pagpunta niya doon, yun, nagkagulo-gulo na. Agad nagsumbong sa mga otoridad ang mga residente. Mabilis naman siyang dinisarmahan ng mga kabaro sa Manila Police. Kinumpiska na ang baril at tsapa ni Castillo. Nagpapatok ka raw ng mga ilang beses sa gamit yung baril mo kagabi? Wala sir, isang beses lang. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, tiyak na matatanggal sa serbisyo ang nasabing pulis. Nagalit daw si PNP Chief Ronald De La Rosa nang mabalitaan ito. Maging ang station commander ng inarestong pulis, napagalitan. Samantala, may hanggang ngayong araw na lang daw ang mga precinct at station commanders para mag-imbestiga kaugnay ng mga insidente ng stray bullet na nangyari sa kanilang lugar. Ayon kay Albayalde, seryoso si PNP Chief De La Rosa sa pahayag na sisipakin niya sa pwesto ang mga may insidente ng stray bullet. Base sa datos ng NCRPO, 2 ang nasugatan dahil sa ligaw na bala sa Kamaynilaan ngayong taon, habang may 2 pang insidente ng stray bullet na wala namang tinamaan. Malayo raw ito sa 14 na kaso noong nakaraang taon. Yung ating indiscriminate firing o mga stray bullet